Oras na ulit para magluto ng ulam, kaya naman tara't samahan nyo nga ulit ako sa aking munting kusina mga mamis. Gagawa ko ng lumpiang Shanghai mga mamis para sa ulam namin ngayon at dadagdagan ko na nga rin pang stock namin sa ref. Dahil alam nyo naman mga mamis na bawal ang baboy sa akin, ang gagamitin ko nga pang lumpiang Shanghai ko ay manok. So bumili nga lang ako ng halagang 200 pesos na chicken breast sa may Robinson. Meron naman ang nabibili na giniling na manok mga mamis sa mga supermarkets or sa mga grocery store. Kaya lang ang problema kasi hindi ko kasi alam kung anong part ng manok yon. Minsan na kasi talaga ako nakabili ng ganyan, yung mga giniling na manok. Pero ang problema kapag naluluto siya, hindi ko talaga nagugustuhan yung texture niya, lalo na kapag yung lasa din. Para sa akin yun mga mami, sa ewan ko lang din sa iba, kung ganun din ba yung napapansin nila kapag bibili sila ng giniling na manok na doon sa mga supermarkets. Kaya ako mas pinipili ko na nga lang ngayon talaga na bumili na lang ng chicken breast at ako na nga lang ang magigiling. Hindi ko nilahat yung chicken breast na igiling mga mamis. Nagtabi ako ng 2 peraso, parang ako sakaling may gusto si ate ng luto sa chicken breast, meron na akong mailuluto. Tuwing meron akong luto serye mga mamis na ginagamit ko tong food processor ko, ang dami nagtatanong ko saan ko to nabili. Hindi ko kasi talaga nabili to mga mamis, sa mama ko to, tapos binigay niya lang sa akin. And nung time na binili to ng mama ko mga mamis, alam kong hindi pa nauuso yung mga online shopping, kaya pagkakaalam ko, hindi rin na talaga niya to binili, inutang niya to sa Bombay. Ang tagal na rin kasi talaga ng food processor ko na yan mga mamis. Parang 4 na taon lang ata yung tanda ni Atina dyan. Tapos talagang minsan nandito sa akin, minsan nandoon sa bahay ng mama ko. So anyway mga mamis, hindi ko talaga masasabi sa inyo kung saan binili yan. Pero talagang ang ganda niyan kasi kita nyo naman ang tagal na yan. Kaya ulitin ko mga mamis, hindi ko talaga masasabi sa inyo kung saan nabili ang food processor na yan. So ngayon nga mga mamis, ay balik na tayo dito sa ginagawa ko lumpiang Shanghai. Natapos ko nang igiling yung chicken breast. Nilagay ko na yung bell pepper, yung kimchi, yung sibuyas, at saka yung carrot. Tapos dinagdagan ko ulit yung sibuyas mga mamis kasi parang nakontian ako. Sa panimpla naman mga mamis, naglagay lang ako ng garlic powder, ng asin, ng paminta at saka ng oyster sauce. Tapos naglagay ako ng isang itlog. Yung gagamitin kong pambalot dito sa Shanghai ko mga mamis ay hindi ko naman binili yon. Meron pa kasi ako natitira sa ref na stock, kaya sabi ko na nga lang yung gagamitin ko. Sa mga nagtatanong at naghahanap pala mga mamis na mga paninda kong frozen product kung available ba, sa ngayon mga mamis wala muna. Kasi nga mga mamis, hindi ko lang isasabi sa inyo. Yung naipon namin na pinagbentahan noon, yung puhunan ay nagamit namin. Grabe naman kasi talaga mga mamis ang pagsubok sa buhay. Talaga namang ayaw tayong tantanan. Pero wag kayong mag-alala mga mamis kasi kapag nakabawi-bawi naman na kami, baka mga katapusan ng August or katapusan ng September, or wala pang katapusan ng September, magawa ulit ako ng mga frozen product na paninda namin. Ayoko muna kasi talagang pilitin mga mamis kung wala at hindi pa naman talaga kaya. Gusto ko munang matapos lahat ng mga bayarin namin. Tapos nagkasakit pa si Atina. So kapag natapos namin yun mga mamis, unti-unti magbabalik ulit ako sa pagtitinda. Mag-iipon ulit ako ng mga ingredients para makumpleto ko. Tapos magtitinda na ulit ako ng mga frozen product. Habang kumikilos nga ako dito sa kusina mga mamis, magkukwento ako sa inyo. Alam niyo ba mga mamis, nung mga nakaraan habang nakahiga ako, hindi kasi ako mabilis talaga makatulog bigla ko naisip na itong August pala mga mamis, bukod sa ghost month ngayon, itong August pala yung unang beses na naoperahan ako sa unang ospital kung saan unang nagkamali ang diagnose sa akin. And alam niyo mga mamis, hindi ko naman talaga kahit minsan naisip na trauma ako sa mga nangyari sa akin na operasyon, mga pagkakamali ng diagnose. Pero kahit pala i-deny ko sa sarili ko na hindi ako na trauma, talagang yung katawan ko talaga yung nagre-react Sakto kasi mga mamis, nag-uulan din ngayon. Hindi ko alam mga mamis kung nasama ko ba to sa story time ko nung time na bago ako maoperahan. Pero alam niyo mga mamis, nung mga August, nung unang beses na operahan ako, bago ako maoperahan noon, sobrang dami naming pinagdaanan ni Daddy. And alam niyo mga mamis, laging 100, 200 pesos lang yung dala naming pera. Kasi nga, medyo pandemic pa noon hindi pa talaga nakakapagtrabaho si Daddy. Tapos alam niyo mga mamis, kapag binabalik-balikan ko yun, naalala ko pala na tuwing bumabiyahe kami ni Daddy papunta ng ospital, pauwi ng ospital, lagi kaming inaabutan ng malakas na ulan sa daan. Tapos alam niyo mga mamis, wala kaming kapote, hindi kami makabili ng kapote kasi nga, nangihinayang kami kung bibili kami ng kapote. Meron naman kaming dalang payong mga mamis, pero dahil nga highway ang dinadaanan namin, nakamotor kami, mas pinipili ko na nga lang na hindi kami magpayong kasi nga mas nahihirapan ako, nililipad yung payong, kaya basang-basa kami ni Daddy. Tapos alam niyo ba mga mamis, umaga pa lang maalis na kami dito sa bahay nang wala kaming kain. Tapos pagdating namin sa ospital mga mamis, nag-aantay lang kami dun sa labas. Hindi kami makakain mga mamis kasi nga minsan nga sabi ko nga sa inyo 150, 200, basta hindi umaabot ng 500 pesos yung dala naming pera araw-araw. Tapos ayun mga mamis, buong maghapon kami sa ospital. Uuwi kami ni Daddy siguro mga alas 3, alas 4 bago kami umuwi. Ang saya-saya namin ni Daddy kasi matadaanan namin yung binibilhan namin na fishball
fishball, mga kwek-kwek, mga gano'n. Makakabili kami ng pagkain namin doon ni Daddy. Tapos doon na kami kakain, maghahati kami ni Daddy. Tapos mga mamis doon, nasa-solve na kami ni Daddy noon. Tapos pagkatapos namin kumain ni Daddy ng fishball o di naman kaya kwek-kwek, uwi na kami. Tapos pag meron kami nga daanan na bakery, dadaan kami doon. Bibili kami ng tinapay na pasalubong namin kay Athena. Tapos bibili kami ng palamig na 5 pesos or di naman kaya bibili kami ng Milo para may maitimpla si Athena nung time na yon. Pag gantong mga buwan kasi talaga mga mamis, naalala ko na yung time na nalaman namin na meron akong sakit. Actually, nag-start talaga May. Pag May talaga mga miss, ayan na, nagsisimula na naman niya pumasok sa utak ko lahat. Lahat na nangyari sa amin ng buong May hanggang July. Ay, June pala muna, no? June, July, August, mga ganyan, mga hanggang September, October, tas November ako nakalabas ng ospital noon. Saktong November 1, araw ng patay. Sa pilitan pa yun mga mamis kasi nagwawala na ako sa ospital noon eh. Alam niyo mga mamis, ayoko naman talagang balik-balikan yun kasi nga mas lalo akong nahihirapan. Kasi pag ganun, bigla ko nare-realize na siguro kung nalaman lang talaga ng maaga kung ano yung sakit ko, hindi talaga sana ako ganito. Alam niyo mga mamis, 'di ba? Nakwento ko naman dati sa story time ko noon na hindi naman talaga ako nagagalit sa ospital or sa mga doktor sa dalawang ospital na parehas na nagkamali ng diagnose at opera sa akin. Tinanggap ko naman yon kasi nga alam ko na ginawa nila ang lahat at ang hirap talaga malaman nung sakit ko nung time na yon kung cancer ba o hindi. Pero alam niyo mga mamis, lately, bigla ko na-realize na bumabalik pala sa alaala ko yung mga pagkakamali ng diagnose sa akin at opera sa akin ng mga doktor kapag stress ako. Kasi nga iniisip ko bigla na kung hindi siguro ako ganito, kung hindi nilabas yung bituka ko, kung hindi tinanggal yung isang kidney ko, siguro mas normal akong makakilos, mas normal ako makakapagtrabaho ng maayos. And siguro mas matutulungan ko si Daddy, lalo na gantong may mga pinagdadaanan kaming problema, tapos ngayon na may sakit si Athena, siguro ako yung naghahatid sundo sa kanya sa school, hindi na kailangan ni Daddy na antayin mo na si Athena nang mahatid sa school bago matulog, tapos gigising para asikasuhin si Athena. Alam niyo yun mga mamis, yun yung mga naisip ko kung hindi sana ako ganito or hindi ganito yung sitwasyon ng katawan ko. Pero okay lang naman ako mga mami, sana pakwento lang naman ako sa inyo kasi saktong August nga ngayon at pabalik-balik siyang nasa isip ko or nasa utak ko. Pero kung meron kayong mga tanong mga mamis at gusto nyong ikwento ko, comment na kayo dyan sa babaan, sasagutin natin yan sa next upload ko.